Tinalo din ng Rockets yung Golden State after ng 16 games sa NBA Cup Quarterfinals. Natapos pa yung game sa isang controversial call dahil sa naging foul ni Kuminga sa isang loose ball dito kay Jalen Green. Sa last 10 seconds, long rebound para sa Golden State. Nag-agawan si VanVleet at si Gary Payton II. Nagkaroon na ng contact doon pero walang tinawag na foul. Nakuha ni GP2 yung possession at agad naman niyang pinasa kay Kuminga kahit hindi clear yung passing lane dahil na din kay Jalen Green. Nakuha ni Green yung bola, nag-agawan silang dalawa ni Kuminga na tumawag doon ng foul si Bill Kennedy. Dito nagalit si Steve Kerr. Nabigyan ng dalawang free throw si Green kaya nakuha nila yung panalo versus Golden State. Ang nirereklamo kasi ni Steve Kerr bakit tumawag ng foul 80 feet away from the basket with game on the line sa isang loose ball. Nang tinanong to ng media kay Bill Kennedy, ang sinagot niya doon nagkaroon ng contact sa leeg at sa balikat ni Jalen Green kaya tinawagan ng foul. Si Green kasi yung nasa ilalim kaya tatamaan talaga yung mga parte ng katawan na binanggit ni Bill Kennedy. Buti nga hindi pa natawagan ng technical si Coach Steve Kerr dahil bago pa lang yung scramble sa bola, kina Green at Kuminga, pumasok na siya sa loob ng court. Pinagbigyan na siya doon ng referee at sinaway pa nga ng official. Kung ibang referee yun, bibigyan pa nila ng technical. Hindi talaga mag-a-agree yung iba sa foul na naging decider ng game sa pagitan ng Warriors at Rockets. Syempre, marami natalo sa Las Vegas, marami din tumama dahil tinapos na ng Rockets yung streak. Meron pa doon nirereklamo yung mga fans na bakit hindi tinawagan ng foul si VanVleet nung nag-agawan sila nito si Gary Payton. Ang sinabi naman doon ng mga commentator na mukhang tama naman, bakit hindi tumawag si GP2 ng timeout nung nasecure niya ang bola? Kita na niyang papalapit din yung referee at nasa sahig pa siya nun. Dalawang kamay din niya ang may hawak ng bola kaya nasa kanya yung possession. Hindi tumawag ng timeout si GP2 mukhang na mental. Ang pagkakapasa niya pa alanganin, tumalbog pa yung bola, nagkaroon ng bumper para mahabol ni Green. Kasi hindi naman straight pass yung nangyari, alanganin din yung pwesto niya. Ang pinakamagandang play na posibleng nangyari doon, base nga sa mga commentator, tumawag siya ng timeout. Hindi naman kasi kailangan umiscore ng Golden State noon, kailangan lang nilang masecure ng 4 seconds yung bola. Nung nakuha ni GP2 ang bola, meron siyang 1 second buffer kasi nga nagre-recover pa lang noon si VanVleet. So makakatawag talaga ng timeout si GP2 noon dahil sapat na yung 1 seconds. Papunta pa sa kanya yung official at clear nakita siya ng referee kung sakaling humingi. Si Jalen Green naman pagkasunggab niya ng bola, ang intention talaga niya noon humingi ng timeout kahit wala sa kanya yung possession. Yun yan sa Utah Jazz pinagbigyan siya pa kayang kitang-kita na. Dahil hindi siya humingi ng timeout, nagkaroon pa naman ng pagkakataon na ma-inbound ng Golden State sa harap ng court nila yung bola. Yun nga lang, kinapost din. Kahit sa mga article sinasabi doon, hindi yung kay Kuminga at kay Jalen Green nagkaroon ng problema kaya natalo ang Golden State. Yung hindi paghingi ng timeout ni GP2. Parang mali pa yung sinisisi ni Steve Kerr. May contact naman talaga nangyari kay Green at dito kay Kuminga. Nasisituloy ulit ang mga referee. Hindi na alam kung saan lulugar. Yung kay GP2 dun kasi nagkaroon ng pinaka-crucial dahil pwede siyang makakuha sana ng foul nun kay VanVleet kaso hindi natawagan. Tapos sinusugod pa siya ng mga player ng Rockets. Actually isa lang yun. Tapos bigla niyang pinasa. Kaya ang tanong ng ibang mga analyst, commentator at writer, bakit hindi tumawag si GP2 ng timeout 80 feet away from the basket nung meron siyang pagkakataon? Kung titingnan pa yung play, open na open si Kevon Looney sa likod ni GP2. Mukhang hindi lang siguro nakita. Kung sawa yun, malamang nilamon na ni Kevon Looney si GP2. May 1 seconds na window yun na pwedeng maipasa ni GP2 yung bola. Dahil 8 seconds nakuha niya yung bola tapos pinasa niya yon sa 6.9. Hindi rin naman nagreklamo si Steve Kerr na hindi tinawagan ng foul si VanVleet nung nagkaroon ng contact.